Brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga grasya na ibinibigay mo sa akin. At sa Paskong ito, na aking lubos na nakamtan ang mga bagay na dapat kong gagawin na nasa isip ko lamang. At ito ay iyong ibinigay dahil ikaw ang aking pinagkatiwalaan ng aking buhay at sinusuko ko sa iyo ang lahat. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyong gabay na ang lahat sa buhay ko ay step by step na nasa ayos. Brothers and sisters, atin salubungin at paghahandaan ng pagbalik ng ating mahal na Diyos. Lagi nating tatandaan, pagkasama mo ang Diyos sa buhay mo ay walang hirap sa buhay. Lord, maraming salamat sa Holy Spirit na ibinigay mo sa akin na ito ay nanatiling nananalaytay sa isipan at aking araw-araw na buhay. Lord, maraming salamat. Hindi mo ako pinababayaan at napakatibay ang iyong pagbigay ng mga kasagutan sa buhay ko. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng mga paraan para sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Okay, brothers and sisters, atin na pag-uusapan ngayon yung sa Job o Job, ano ang pag-pronounce nun, no? Sa Job chapter 23 verse 1, ito ang nakasaad dito. Nais ni Job na iharap sa Diyos ang kanyang kalagayan. Ang sagot naman ni Job, hanggang ngayon masama pa itong aking nasa loob pagkat napakabigat ang parusa sa akin ng Diyos. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, siya ay aking hahanapin, aking pupuntahan, idulog ko sa kanya ang aking kalagayan at aking ilalahad ang mga katwiran, ibig kong marinig ang kanyang sasabihin, ng aking malaman ang kanyang gagawin. Kapangyarihan niya kaya'y pairalin, hindi ang ganon sa akin di niya gagawin. Ako ay matuwid na haharap sa kanya upang patunayan wala akong sala. Sa dakong silangan, hindi siya matagpuan. Wala rin siya sa gawaing kanluran, di ko rin makita sa dakong hilagan. Sa bandang timog, wala ni bakas man, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat takbang. Kahit nasubukin niya ako'y parang gintong lantay, pagkat tinaluntun ko ang kanyang tuntunin at sa ibang landas hindi ako lumaling. Ako'y hindi lumalabag sa kautusan ng Diyos at ang kanyang kalooban ang aking sinusunod. Walang makababago sa kanyang adhika. Ang iniisip niya ay siyang ginagawa, ang pinasimulan niya sa akin ay lulubusin. Ang marami niyang balak ay kanyang gagawin. Kaya ako'y natakot humarap sa kanya. Maisip ko lamang, ako ay takot na. Pinapanghina ng Diyos itong aking loob. Sa kapangyarihan, malaki ang aking takot, sapagkat kadilanman ang nasa aking palibot. Lambong ng dilim sa mukha ko ay bumabalot. So, brothers and sisters, napakaganda itong ang mga alituntunin ditong nakalagay sa atin na Biblia, So, parang ito yung tinatawag na pag tayo isang tao, nanampalataya sa mahal na Diyos, ngunit ang ating panampalataya sa Diyos ay sarili lang natin sa isipan, hindi natin ginagawa, Mayroong mga tao, mayroong mga bagay na ang iniisip lang nila ay ang kanilang sarili. Mayroon tayong mga kapatid na sinasabi nila, yes, gumagawa tayo ng mga gawain natin na kalugod-ugod sa paningin ng Diyos. Sumusunod tayo sa kanyang mga alatuntunin, ngunit sa sarili natin ay hindi natin siya nakikita or hindi natin siya lubusan na nakakasama. Bakit? Dahil mayroong mga tao or mayroon tayong mga kapatid na sa akala nila ang pagtutulong nila ay
sapat na o ang kanilang paggawa ng kabutihan ay sapat na sa mata ng Diyos. Yes, nakikita ng mahal na Diyos ang ginagawa mo. Ngunit ano kaya ang nasa isip mo? Mayroon tayo mga kapatid na pagbumigay ng mga bagay, kailangan pa ipagmalaki. Pag bumigay ng mga bagay, kailangan makita ng ibang tao para malaman ng mga tao na siya ay bumigay. So, ginagawa mo ang kagustuhan ng Diyos, ginagawa mo ang gusto ni Diyos, ngunit ang nasa puso mo ay hindi mo siya kasama dahil na mayroon kang ibang balak o may iba kang mga intensyon. Ganun ho na sa balasahin na ito ay hindi niya makikita ang Diyos kahit na sinusunod niya ang kanyang mga ginagawa. Ngunit hindi niya makasama ang Diyos kahit pa na sinasabi niya na hindi siya gumagawa ng pagkakamali na ayon sa kautusan ng Diyos. Pero hinahanap niya ang Diyos at hindi niya ito ay matatagpuan. Yun nga, brothers and sisters, sinuulit ko na kahit tayo ay magbigay ng kahit anong bagay, kahit ano pa man sa ibang tao, sa ating mga kapatid, kung ang puso natin ay hindi natin kasama ang Diyos, hindi mo talaga makikita si Jesus. Kung bumibigay ka na mayroong kapalit, o sinasabi na ibibigay ko ito dahil may dahilan ka, hindi mo talaga makakasama ang mahal na Diyos. Ngunit pag magbibigay ikaw na hindi ka nag-iisip ng anong kapalit, ko ano ang maratnan, kundi ang iniisip mo lamang na alam ng Diyos, si Lord na ang bahala, basta ito ibibigay ko, ito gagawin ko, diyan mo mararamdaman na kasama mo ang Diyos sa ginagawa mo. Dahil wala kang inaantay na kapalit. Handang-handa ka sa ginagawa mo dahil sinasama mo ang Diyos. Kapatid, yun ang dapat mong gagawin. Lagi natin tatandaan na pagkasama natin ng Diyos sa buhay natin, ang mga plano ng Diyos napakaganda. Napakaganda ng plano ng Diyos. Huwag ko tayo magbigay ng mga bagay na naghahangad tayo na mayroong kapalit. Magbigay tayo ng mga bagay na lubos at hindi tayo maghangad ng palit. Bagkos atin sasabihin, ikaw na ho, Lord, ang bahala nito. Dahil alam ng mahal na Diyos ang gagawin niya sa iyo dahil ipinagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo. Kapatid, kaya dito sa Biblia, sa nabasa natin dito sa Job chapter 23 verse 1 hanggang sa verse 17, makikita natin na hinahanap niya ang Diyos. Wala sa kahit saan, hindi niya makikita na ang Diyos kahit pa na siya ay gumagawa ng mga bagay na kaaya-aya na sa mata ng Diyos. Hindi siya gumagawa ng makasalanan, sinusunod niya ang Diyos, ngunit hindi niya matagpuan ang Diyos. Bakit? Dahil uulitin ko, brothers and sisters, mayroon ho tayo mga kapatid na once na bumigay ng mga bagay, mayroon ho kapalit. Isa ho itong refleksyon sa buhay ko. Brothers and sisters, ang buhay ko ay lahat inaalay ko sa mahal na Diyos. Kaya step by step nasa ayos. Brothers and sisters, alam niyo ba na ang pagbibigay, hindi mo kailangan na ipag-alam sa mga tao na ganito ang gagawin mo, ganyan ang gagawin mo. Kusa ho itong dumarating in instant time dahil kasama mo ang Diyos. Huwag mong hanapin ang Diyos sa kung saan-saan dahil ang Diyos kasama mo. Ang Diyos nasa puso mo. Iyon ang salitang Emmanuel. Ang Diyos nasa sayo. Ang Diyos ay kasama natin. The God is with you. Ang Emmanuel na lingwahe ay nasa Hebreo. Ang Diyos nasa sayo. God is with you. So, bakit hahanapin mo pa ang mahal na Diyos? No? Kung nandyan sayo ang mahal na Diyos, alam niyo ba kung bakit? Hindi niyo siya nakilala na nandyan sa puso mo.
Nakasuksok ko sa dyan sa puso mo, kapatid. Once na gumawa ka ng mga bagay na gusto mong gagawin sa araw-araw at hingian mo sa mahal na Diyos ng gabay, ang mahal na Diyos nasa puso mo. Tatawagin mo siya. Nandyan lang siya sa puso mo. Kausapin mo siya. Napakalapit ng Diyos na sa sayo. Napakalapit ng Diyos. So itong nakalaan dito sa Biblia, sa Job chapter 23 verse 1 hanggang verse 17, ay hindi niya makikita ang mahal na Diyos kahit hinahanap niya. Gumagawa naman siya ng kabutihan, lahat ginagawa niya. Hindi siya gumagawa ng mga pagkakamali, ngunit hindi niya pa rin makikita ang mahal na Diyos. Ito ho yun, mga kapatid, ang mga tao na gumagawa ng mga bagay, namimigay, gumagawa ng mga bagay, pero kailangan magiging popular pa. Kailangan may kapalit. Humahangad ng kapalit. Ito ho ang mga bagay na mamimigay ka lang, pero kailangan may kapalit. So, hindi mo makikita ang Diyos. Dapat, pag bumigay ka o gumawa ka ng mga bagay in instant way, ang Diyos na sa sayo, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa oras na yan, sa araw na yan. Ngunit ang Diyos kasama mo, instant na gumagawa ang sarili mo na hindi mo alam. At wala kang inaantay na kapalit. Dahil kasama mo ang Diyos. Kasama mo siya sa pamimigay mo. Kasama mo siya sa ginagawa mo. Kaya nandyan ang Diyos sa'yo. Nakikita mo na ang Diyos. Nandyan sa'yo. Kasama mo siya. The God is with you. Yun yung salitang Emmanuel sa Fairview na lingwahe. Now, brothers and sisters, lagi nating tatandaan na ang Diyos may plano sa atin. Binuhay niya tayo dito sa mundo dahil may plano siya. May plano ang Diyos sa iyo, kapatid. May plano ang Diyos sa akin. May plano ang Diyos sa atin. Bakit buhayin niya pa ikaw dito sa mundo na wala naman siyang plano? Lagi mong tandaan, may plano ang Diyos sa buhay natin, sa sarili natin. So kapatid, dapat mong tatandaan na ang Diyos ay may plano sa buhay mo. Kaya nandito ka sa mundo Bakit ka bubuhayin ng Diyos? Bakit niya ikaw papayagan dito sa mundo na wala siyang plano sa iyo? Kaya ang dapat mong gagawin, sundin mo ang plano ng Diyos sa iyo. Paano mo sundin yun? Hanapin mo ang Diyos. Saan mo hanapin ang Diyos? Ang Diyos na sa puso mo, kapatid. Gising. Ang Diyos na sa puso mo. Ang Diyos na sa puso ng bawat isa sa atin. So, tanungin mo ang Diyos, ano ba ang plano mo sa akin? Paano mo siya matanong? Dahil hindi mo siya kinakausap. Dapat, lagi mong kausapin ng Diyos. Gagawin mo siyang kaibigan, tatay, kapatid, best friend, upang siya ay makausap mo. Kausapin mo siya para alam mo kung anong plano niya. Hindi ka sasagutin ng Diyos, gusto ko ikaw ganito, gusto ko ganito. Ngunit, guidean ka ng mahal na Diyos sa araw-araw na ginagawa mo. Pag araw-araw siya ay tawagin mo or araw-araw siya ay kausapin mo kung ano ba ang mayroon sa araw na ito. Kausapin mo ang Diyos. At tiyak na masunod mo ang plano ng Diyos sa iyo. Ang Diyos, maganda ang plano sa bawat isa sa kanyang minamahal. At lagi mong tatandaan, kapatid, ito lang lagi ang sinasabi ko sa inyo, na ang mga paghihirap, sakit, mga trial sa buhay, magpapasalamat ka, huwag kang mag-complain. Lagi mong tatandaan na pag ang Diyos nagbibigay ng kasakit sa isang tao o problema sa isang tao, ibig sabihin mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Dahil sa tuwing makaramdam ka ng mga kalungkutan, kahirapan, naaalaala mo ang Diyos. Kaya lagi niya ikaw bibigyan ng sakit, problema, para lagi mo siyang kasama. Yes, kapatid, refleksyon sa sarili ko. Hindi ho ako perfect, makasalanan din ho ako. At hindi rin maayos yung aking
pangangatawan. May problema din ho sa katawan ko. But every time na makaramdam ako ng kalungkutan at every time na nanghihina ang katawang tao, lalo akong sumisikap at lalo kong hinihigpitan ang paghawak ko sa Diyos. Ganun ho ang aking kaligayahan. Huwag na huwag ka mag-complain. Lagi mong tanggapin at lagi ka lang humingi. Napakaganda, di ba? Kahirapan na ibibigay sa'yo, trials, mga hihirap, sakit. Pero huwag ka mag-complain. Bagkos. Hingian mo siya. Hingi ka lang ng hingi. At itiwala mo sa Kanya ang lahat. Upang ang lahat ng bagay sa iyo ay step by step isaayos ng Diyos. Ipagkatiwala mo ang lahat-lahat. Buong buhay mo sa Diyos. Walang hirap. Walang problemang maibibigay sa iyo. Dahil ang problema hindi mo minamind. Hindi ka nagko-complain. Parang natural na yun sa iyo. Sakit, mga bagay na kahirapan. Sa tingin mo hirap ka na ang hirap na sitwasyon. Ngunit sa tuwing makaramdam ka ng kahirapan, nakakausap mo ang Diyos, mararamdaman mo ang Kanyang presensya sa sarili mo. Yan ang katotohanan, kapatid. Ang mga trials sa buhay, pagkasama mo ang Diyos, napakaganda. Lumalaban ka kasama mo ang Diyos sa mga bagay dito sa mundo. Kaya lagi mo tatandaan na ang Diyos, hindi ka pababayaan. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pag ang mahal ng Diyos ay kasama mo sa buhay, 100%, step by step, maayos sa iyong buhay dahil ipinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Kapatid, lagi mong tandaan na ang Diyos nasa puso mo. Hindi mo na kailangan maghagilap na kung saan-saan. Ang gagawin mo lamang, sinseridad sa sarili, sinseridad sa kaugalingon, sinseridad sa puso mo. Dahil ang Diyos na sa puso mo. Kapatid, hindi ka na kailangan lumingon pa sa kung saan na kaliwa kanan sa paghahanap sa mahal na Diyos kasi ang mahal na Diyos nasa puso mo. Ayon dito sa Bible, hinahanap niya ang Diyos. Ginagawa niya na naman ang lahat. Uulitin ko sa Job chapter 23 verse 1 to 17, hinahanap niya ang mahal na Diyos kahit saan pero hindi niya makikita. Gumagawa naman siya ng kabutihan ngunit hindi niya nakikita. No? Dahil, uulitin ko kapatid, gumagawa ka ng mga bagay pero ginagawa mo na mayroong kapalit. No? Tumutulong ka ng mga bagay. Gumagawa ka ng mga bagay na magtulong ka sa tao, sa mata ng Diyos. Napakaganda ho yun, pero may kapalit ho yun. Yun ang inaasahan mo, hindi mo pa rin nakikita ang Diyos. Kasi may kapalit kang hinahanap. Para makita mo ang Diyos ng lubusan, ang Espiritong kabuhi, bumigay ka nakasama siya. In instant way, bibigay ka na wala sa plano. Kusa yan na gumagabay sa buhay mo ang Espiritu ng Diyos. Kasi kasama mo siya eh. Kaya dapat, brothers and sisters, pag bumigay tayo ng mga bagay, hindi tayo mag-antay ng kapalit para makikita natin ang Diyos. Paramdaman natin ang presensya ng Diyos. Dito ko napagtanto na pag bumigay ka ng mga bagay na naghangad ka ng kapalit, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Ang Holy Spirit hindi mo maramdaman. Ngunit pag magbigay ka ng mga bagay na hindi ka humahangad ng kapalit, kundi lagi mo nang sinasabi, ikaw na ho, Lord, ang bahala. Ang presensya ng Diyos na kasama mo. Kaya itong Pasko, napapasalamat ako sa reflection sa buhay ko na hinahanap mo ang Diyos, hindi mo magkikita. Ngunit,
gumagawa ka ng kabutihan. Itong reflection ay nakamtan ko ngayong Kapaskuhan dahil na ako'y namimigay na hindi ko alam kung anong mahinanatnan, kundi isinusuko ko sa mahal na Diyos. So, instant ang nangyayari. Instant to ang nangyayari sa pamimigay ko na hindi ko alam bakit kusa ho yun na nangyayari, na wala ho akong kinatatakutan na at wala rin akong inaantay na kapalit. Ngunit, nararamdaman ko ang presensya ng Diyos. Naramdaman ko si Lord sa araw na yon, sa time na yon na nangyayari sa buhay ko. So, first priority ko si Lord. Ginawa ko lahat na yun kasama ko ang mahal na Diyos. So, kapatid, lagi mo i-priority ang mahal na Diyos sa buhay mo. Lagi mo tatandaan na pag i-priority mo ang Diyos sa buhay mo, kusa ho yun na nangyayari sa buhay mo. Step by step, hindi mo alam kung ano nangyayari sa buhay mo, pero pagkasama mo ang Diyos, kusa ho yun na nangyayari na hindi mo alam kung bakit nagkaganon. Dahil yun ho yung plano ng Diyos sa araw na yun sa'yo. Dahil isinusuko mo sa Kanyang lahat at kasama mo siya. Hindi ka pababayaan ng Diyos kahit ano pa mangyari, kapatid. Magtiwala ka lang sa mahal na Diyos. Gagawin mong ulo ang mahal na Diyos at ikaw ang katawan. Mag-isa ka sa mahal na Diyos upang ang buhay mo sa mundo ay mapayapa at maligaya. Upang makapaghanda ka sa pagsalubong sa Kanyang pagbabalik. So, papasalamat ako sa mahal na Diyos na itong Pasko, napakagandang refleksyon na nangyayari sa buhay ko. Magbigay ka na walang kapalit upang makita mo ang Diyos. Amen? Amen.